Magandang gabi po mga kaibigan, mga magulang at aming mga kasama sa pananampalataya sa ating Panginoon. Sa pagkakataon pong ito mga kaibigan, ay magpapatuloy tayo ng ating mga pag-aaral at ang mga aral na aming iisa-isahin na babasahin sa loob ng banal na kasulatan ay amin pong ipinakikiusap na inyong subaybayan sapagkat ito po ay mayroong malaking kaugnayan sa ating ikapagiging-dapat sa harap ng ating Panginoon. Sa hapon pong ito, ang nakatakdang ating pag-aralan ay tumutugon po sa ganitong pamagat at aking babasahin. Ang pagdating ng dakilang kapalaran sa mga hentil na itinuturo ng mga banal na kasulatan. Mga kaibigan at mga magulang, wala nang pinakamapalad na tao kung hindi ang taong tumanggap ng kapalaran mula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pag siya ang nagbigay ng kapalaran, ang kapalaran yaon ay hindi lamang magdudulot ng kaligayahan sa buhay nito, kundi maging doon sa buhay, sa tunay na buhay na ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong paksa ay tungkol sa mga hintil. At ito raw mga hintil ay dinatnan ng isang kapalaran at ang kapalaran ito ay ipinagkaloob ng Diyos ayon sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Upang iti magliwanag sa atin, mga kaibigan at mga magulang, magtatanong po tayo ng ganito sa Biblia. Alin o sino ang mga hintil na binabanggit sa ating aralin? Sino ba itong mga hintil? Itong binabanggit na dinatnan ng dakilang kapalaran na itinuturo ng banal na kasulatan. Basahin po natin sa Exodo 12:43 hanggang 48, ganito ang kanyang sinasabi, mga kaibigan at mga magulang. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, ito ang tuntunin sa Paskwa. Walang sinumang taga-ibang lupa na kakain niyaon. At eto, ano pa ang ating napakinggan, mga kaibigan at mga magulang? Ang kausap ng dakilang si Moises at si Aaron, walang iba kung hindi ang mga Israelites. Ito ang mga Israelita. Ito ang mga taong naninirahan sa Israel. At ang sabi ng ating Panginoon, walang taga-ibang lupa nakakain niyaon. Sa mga kapatid, meron tinutukoy dito na hindi kabilang sa Israel. Itong mga taong ito, taga-ibang lupa. At sapagkat taga-ibang lupa, hindi po Israelites. At sila ang wika ay walang karapatang kumain ng tinatawag na Paskwa. Anong kaugnayan ito sa ating pinag-aaralan? Kung ang mga tao na meron taga-ibang lupa na hindi kabilang sa Israel, sino itong mga taong ito? Tuloy po natin ang pagbasa. At pagka ang isang taga-ibang lupa ay makikipamayan kasama mo at mangingilin ng Paskwa sa Panginoon, ay tuliin lahat ang kaniyang mga lalaki at saka siya lumapit at ipangilin. At siya ay magiging parang ipinanganak sa lupain ninyo. Datapwat
Sino mang dituli ay hindi makakakain niyaon. Oh, napakaganda nitong liwanag nitong sinasabi ni Moises. Sa mga katwid, itong mga taga-ibang lupa, ito ay hindi kabilang sa Israel. Ito ang mga taong hindi tumanggap ng pagtutuli sa laman. At ito ang mga tao na binabanggit ng ating aralin ng mga hintil, at ang mga hintil nito labas sa Israel, taga-ibang lupa at mga taong hindi kabilang sa tumanggap ng pagtutuli sa tinatawag na laman. Sa makatwid, kung sino ang mga hintil na tinutukoy ng ating aralin, yun ang mga tao na hindi kabilang sa Israelites. Kung sa panahong ito, hindi kabilang sa Israel, lahat ng bansa na labas sa Israel, kabilang sa tinatawag na hintil. Kaya nga't ang mga hintil, hindi mga Israelites, at ang mga hindi Israelites, yan ang mga hintil, sa maliwanag na pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Ano po ang kalagayan ng mga hintil ayon sa banal na kasulatan? Ano ang kalagayan ng mga hintil ayon sa Biblia? Basahin po natin sa Efeso 2:11 hanggang 12, ganito ang kanyang ipinahayag. Kaya, alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Sa mga tweet, sandali, kapatid na Rafael. Alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hintil sa laman. Sa mga tweet, ang tinutukoy dito, yung mga taong labas sa Israel. Kayo hintil sa laman na hindi tumatanggap ng pagtutuli. At ang wika ng banal na kasulatan, kayo ay mga hintil, hindi kabilang sa Israelites. At anong kalagayan ito? Ayon sa pagtuturo at sa ating patuloy na pag-aaral, basahin po ninyo, tuloy nyo kapatid na Rafael. Na kayo nung panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Hiwalay kay Kristo. Isa. Na mga di kabilang sa bansa ng Israel. Napakaliwanag. Hindi kabilang sa bansa ng Israel. Tuloy pa po. At mga taga-ibang lupa. Tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Walang Diyos sa sanlibutan. Walang pag-asa, hindi kabilang sa bansang Israel, walang tipan, walang pangako ayon sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Nakakahambal pala ang kalagayan ng mga hintil. Itong mga hintil, bukod sa sila hindi tumatanggap ng pagtutuli, ito palang hintil nito, walang Diyos, hindi kabilang sa Israel, walang tipan, walang pangako, at ang wika, walang pag-asa. Nakalulungkot na kalagayan ng mga hintil. Ang mga taong labas sa Israelites, ang mga tao hindi kabilang sa Israel, napakahambal na kalagayan. Nasa kanila ang napakalungkot na kalagayan. Walang Diyos. Pag sinabing walang Diyos, walang tagapagligtas. Pag sinabing walang Diyos, walang pag-asa. Sapagkat ang isang taong walang Diyos, walang liwanag at walang katotohanan. Walang Diyos, walang pag-asa, walang pangako, ayon sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Ngayon, papaano naalis sa gayong kahambal-hambal na kalagayan ang mga hintil? Bakit? Nanatili ba yung mga hintil na walang Diyos, walang pag-asa? Paano napawi ang ganitong kahambal-hambal na kalagayan ng mga hintil, ang mga tao sa sanlibutan, ang mga tao labas sa Israel? Paano nahango sa kahambal-hambal na kalagayan? Basahin po natin
Sa Roma 11 hanggang 13, ganito ang kanyang sinasabi. Sinasabi ko nga, nangatisod kaya sila upang mangahulog? Huwag nawang mangyari. Datapwat ang pagkahulog nila'y dumating ang pagkaligtas sa mga hintil upang ipamungkahi sila sa paninibugho. Nako, napakaganda pala ng biglang nang mahango sa kahambal-hambal na kalagayan ng hintil. Ang wika ng Santong Sulat, dahil nangahulog sila, ang Israel, natisod sa batong katitisuran. Ang Israel ay nahulog. At sa pagkahulog ng Israel, dumating na bigla ang pagkaligtas sa mga hintil upang ipamungkahi sila sa paninibugho. Biglang dumating ang kaligtasan sa kahintilan. Dumating na bigla ang kapalaran. Dating walang Diyos, dating walang pag-asa, dating naninirahan sa kadiliman ng buhay sa ibabaw ng sanlibutan. Dumating na bigla ang kapalaran ng mga tisod ng Israelites. Biglang dumating ang kapalaran ng kaligtasan sa mga kahintilan. Ano pa ang nangyari? Anong katunayan ng mga bagay na ito? Ituloy po natin ang pagbasa. Ngayon, kung ang pagkahulog nga nila ay siyang kayamanan ng sanlibutan at ang pagkalugi nila ay siyang kayamanan ng mga hintil, gaano pa ang kapunuan nila? Datapwat nagsasalita ako sa inyong mga hintil, palibasay ako nga'y apostol ng mga hintil, ay nilululahati ko ang aking ministeryo. Niluluwalhati ko ang aking ministeryo, ang wika ni Apostol San Pablo. Sapagkat ako'y ministro ng mga hintil, ang dakilang kaligtasan ay biglang dumating sa mga hintil. Ang kaluwalhatian ng aking pagkaministro, tagapagturo sa pagtuturo ng banal na kasulatan, nagkaroon ng kaluwalhatian at ang pagkahulog ng Israelites ay siyang kayamanan naman ng tinatawag na buong sanlibutan. Bakit? Bakit ganito ang pangyayari? Tuloy ang pagbasa. Sapagkat kung ang pagkakatakwil sa kanila ay siyang pakikipagkasundo ng sanlibutan, ano kaya ang pagtanggap sa kanila, kundi buhay ng mga patay? Ano kaya ang pagkatanggap sa kanila? Buhay ng mga patay? Ibig sabihin, ang mga Israelites sa pagkakatalikod, sa pagkakadapa, sa kanilang pagkahulog, biglang dumating ang kaligtasan ng mga sa kahintilan. At dahil doon, ang kahambal-hambal na kalagayan ng hintil na walang Diyos, walang pag-asa, namumuhay sa kadiliman, namumuhay sa tinatawag na kawalan ng pag-asa sa kanilang mga buhay, ang pagkabagsak ng Israel, siyang pagdating ng kapalaran sa tinatawag na kahintilan. Kaya nga't ang wika ng Santong Sulat, sa pagtanggap sa kanila, sa mga hintil, nagkaroon sila ng tinatawag na pag-asa. Anong ginawa ng Panginoon upang lubusang matanggap ng mga hintil ang dakilang kapalaran na tulad ng tinaglay ng mga Israelites? Anong ginawa ng Panginoon? Kung paano ng Israelites, ang mga tao may Diyos sa ibabaw ng lupa sa pasimula. Ang sabi ng banal na kasulatan, walang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi sa Israel. Ngunit, ang mga Israelites natisod sa batong katitisuran. At sa kanilang pagkatisod, biglang dumating ang kapalaran sa hintil. At anong ginawa ng Diyos upang lubusang matanggap ng mga hintil ang dakilang kapalaran na tulad ng tinaglay ng Israelites sa pasimula? Anong ginawa ng ating Panginoon? Pakibasa mo, kapadalito, sa 11:17 hanggang 20, ganito ang kanyang sinasabi.
Datapat kung ang ilang mga sangay nangabali at ikaw na isang ulibong ligaw ay isinanib ka sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Oh, nako, napakaganda pala ang ginawa ng ating Panginoon. Ang ilan sa mga sangay nabali ang mga Israelites. Pagkatapos matisod sa batong katitisuran, nabali ang sanga. Ngunit, ikaw, ang mga hintil, isang ulibong ligaw, isinanib ka sa kanila at naging kabahagi ng katabaan ng tinatawag na puno ng ulibo. Sa makatwid ang ginawa ng ating Panginoon, ang hindi tunay na sanga, yung tinatawag na hintil, isinanib sa puno ng ulibo. Bagaman hindi tunay na sanga, pagkatapos isanib sa puno ng ulibo, nahawa sa katabaan ng puno ng ulibo, dumating sa kanila ang kapalaran na ipinangako ng ating Panginoon. At anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Ano ang kanyang paalala? Tuloy natin ang pagbasa. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabali upang ako ay makasanib. Mabuti, sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila, at sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag kang magpalalo kung di matakot ka. Nako, napaalala naman ng dakilang apostol na si San Pablo, ikaw na hindi tunay na sanga, ikaw dahil sa iyong pananampalataya natayo ka. Huwag kang magpalalo. Huwag kang magpalalo kundi matakot ka. Ang mga sanga nangabali upang ikaw ay masanib. At dahil sa ikay nasanib, hindi mo dapat ipagmalaki yan. Ikagalak mo, ikatuwa mo, dapat hindi mo dapat ipagpalalo. Dapat nung kilalanin na ang pag-ibig ng Diyos lamang ang gumawa upang ikaw ay maanib at magkaroon ng tinatawag na bahagi sa katabaan ng puno ng ulibo. Paano natatanggap ng sangkatauhan ang pakikipagkasundo sa Diyos? Paano? Ang mga tao na tinatawag na kahintilan na labas sa Israel, ang iba't ibang bansa sa ibabaw ng sanlibutan, ang iba't ibang mga tao na walang pagkakilala sa Diyos, mga taong walang Diyos, walang pag-asa, walang pangako sa kanilang buhay, datapat pinagkalooban ng Diyos ng pagkakataon upang tumanggap ng kapalaran na katulad ng tinanggap ng Israel. At sa kanilang pagtanggap na yan, ang tao na tinatawag ng mga hintil, nagkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Paano natatanggap ng sanlibutan ang pakikipagkasundo sa Diyos? Paano ang paraan? Basahin po natin, Kapnarod, sa 5:11 ng Roma, ganito ang kanyang sinasabi. At hindi lamang gayon, kundi tayo mangagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Napakaliwanag. Nasa pamamagitan niya, tinanggap natin ang pagkakasundo. Sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, sa pamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, sa pamagitan ng kanyang mga pagpapakasakit na ginanap alang-alang sa ating mga kasalanan, nagkaroon tayo ng pagkakataon na maging kasundo sa Diyos ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagkaroon ng pakikipagkasundo ang maraming hintil na dati-rati nabubuhay sa kadiliman ng buhay. Nagkaroon sila ng pakikipagkasundo sa ating Diyos na pinaglilingkuran sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.
Ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Nagkaroon ng pagkakasundo. Anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na ang kahintilan, ang mga taong dati walang Diyos, mga taong walang pag-asa, mga taong nabubuhay sa kadiliman, ay nagkaroon ng pagkakataon upang maging kasundo ng Diyos? Paano? Ano ang ginawa ng ating Panginoong Diyos? Mga kaibigan at mga magulang, basahin po natin sa Efeso 2:13 hanggang 14, ganito ang kanyang sinasabi. Datapwat, ngayon, kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Napakaliwanag. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo ng unang panahon ay nalalayo. Malayo kayo sa Diyos. Wala kang Diyos. Nabubuhay ka sa kadiliman. Walang pag-asa, walang pangako. Pero anong sabi ng banal na kasulatan ayon kay San Pablo? Inilapit kayo sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Bakit? Paano? Anong kaugnayan noon sa ating pamumuhay bilang hintil sa ibabaw ng sanlibutan? Tuloy natin ang pagbasa. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Iginiba ang pader na nasa gitna ng Diyos at ng tao, mga kahintilan at ng Diyos. Iginiba ang pader na nagpapahiwalay sa pamagitan ng kanyang pagpapakasakit at pagtigis ng kanyang dugo doon sa bundok ng Kalbaryo. Mga kaibigan at mga magulang, nakita ba ninyo ang napakadakilang kapalarang sumapit sa kahintilan? Dati-rati, wala tayong pag-asa sapagkat hindi naman tayo Israelites. Hindi naman tayo kabilang sa Israel. Tayo ay kabilang sa kahintilan. Ay ang mga Amerikanong yan, yung mga Hapong yan, ang lahat ng mga labas sa Israel, hintil ang ayon sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Ngunit, sa pamagitan ng dugo, inilapit ng ating Panginoong Jesucristo tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, at yung pader na nagpapahiwalay, iginiba sa pamagitan ng kanyang pagpapakasakit. Ngayon, ang ating tanong ay ganito. Bago umakyat ang ating Panginoong Jesucristo doon sa langit nang siya magkatawang tao, anong hindi nalimutan ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang ipalaal at ibigay sa kanyang mga apostol? Anong hindi niya nalimutan gawin bago siya umakyat sa langit? Para ipakita ang kanyang hindi malirip na pag-ibig sa hintil. Para maipakita ang hindi malirip na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Anong ginawa ng ating Panginoon bago siya umakyat sa langit? Basahin po natin yung kapatid na Rod. 1:2 ng gawa, ganito ang kanyang sinasabi. Hanggang sa araw na tanggapin siya itaas-taasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hiniram. Yun ang hindi nakalimutan ng ating Panginoong Jesucristo. Bago siya umakyat sa langit, bunsod ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa sanlibutan. Bunsod ng kanyang pagmamahal, hindi niya nakalimutan magbigay ng utos sa kanyang mga hinirang ng mga apostol. At kung ano ang utos na yon, bago umakyat sa langit, ano ang utos na yon? Ano ang ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga apostol? Ayon sa kanilang sariling pagtatapat, ayon sa kanilang mga sulat. Pakibasa po, kapatid na Lito, sa 3:18-20 ng ikalawang Korinto. 5:18 hanggang 20. Datapat, ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos,
na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Ayon, anong ibinigay? Ibinigay sa amin sa sariling pagtatapat ni Apostol San Pablo, ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. At anong dahilan ng kanyang pagbibigay ng ministeryo ng pagkakasundo? Ano ito? Tuloy natin ang pagbasa. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at Ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kaya nga't anong sabi ni Apostol San Pablo? Palibase na sa kanila ang salita ng pagkakasundo. Ano ang kanyang pahayag, mga kaibigan at mga magulang? Tuloy ang pagbasa. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Napakaganda, napakaliwanag ang pagpapahayag ni Apostol San Pablo. Ang pagkakasundo ng tao at ng Diyos, ang pagkakasundo ng sanlibutan at ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipinagkaloob sa mga apostol. Kaya nga't ang sabi ng mga apostol, kami ay sugo sa pangalan ni Kristo, na ang Diyos namamanhik sa pamagitan namin, na kayo ay makipagkasundo sa Diyos. Sa makatwid, mga kaibigan at mga magulang, ang tinatawag na salita ng pagkakasundo ay ipinagkaloob sa mga apostol. Ngayon, ang tanong natin ay ganito, kung nasa mga apostol ang salita ng pagkakasundo, edi meron naman tayong mabigat na problema ngayon. Wala nang mga apostol. Paano ngayon? Ang salita ng pagkakasundo nasa mga apostol. Saan natin hagilapin ng mga apostol? Paano ngayon ang pangyayari tungkol sa bagay na ito? Ngayong patay na ang mga apostol na hinirang ng ating Panginoong Jesucristo, paano matatanggap ang salita ng pagkakasundo na ipinagkatiwala sa kanila? Paano matatanggap? Basahin po natin, kapatid na Rod, sa 2 Tesalonica 2:15, ganito ang kanyang sinasabi. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mga pagtibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Napakaliwanag ang wika ni San Pablo. Inyong panghawakan, magpakatibay kayo sa aming mga turo't aral na itinuturo sa inyo, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Mga katwid, nung sa pamamagitan ng salita, nung sila'y buhay, panghawakan nyo. At nang siya patay na, sa pamamagitan ng aming sulat. Mga katwid, sa pamamagitan ng sulat ng mga apostol, ating mapanghawakan ng aral, ang salita ng pakikipagkasundo sa Diyos na napakahalaga sa atin na sa ibabaw ng sanlibutan. Ngayon, ang ating tanong ay ganito. Anong tagubilin sa mga apostol? Anong tagubilin ng mga apostol hinggil sa kanilang mga sulat? Anong tagubilin ng mga apostol hinggil sa kanilang mga sulat? Itong mga sulat, ngayon wala na sa San Pablo. Wala na mga apostol. Wala nang kinatawan ng ating Panginoong Jesucristo. Anong kanyang tagubilin tungkol sa kanyang mga sulat? Basahin po natin sa Colosas 4:16. Kapnalito, pakibasa mo po. At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay pabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea,
At basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Ayun. Yung palang sulat na yun, para makarating sa iba't ibang lugar, kailangan basahin. Mabasa nyo sa mga taga-Laodicea at kayong mga taga-Laodicea, basahin naman ninyo sa ibang mga kapatid itong mga salita at mga sulat ng mga apostol. Bakit? Sapagkat yan ang inuulit ko, yan po, nandiyan po ang salita ng pagkakasundo upang ang tao ay magkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos, mapabilang doon sa dakilang kapalarang ipinagkaloob ng ating Panginoon. Ngayon, talagang ang ating tanong, tunay bang ang mga salita ng ang mga sulat ng mga apostol ay nakasulat sa lahat, ay nakaukol sa lahat ng mga Kristiyano? Talagang nakaukol sa lahat ng mga Kristiyano? Ang mga salita ng mga apostol, ang mga sulat, talagang nakaukol sa inyo, nakaukol sa inyo, nakaukol sa akin, nakaukol sa ating lahat. Yan ba'y totoo? Pakibasa po natin, kapatid na Rap, sa 5:27, ganito ang kanyang ipinahayag. Idinadaing ko sa inyo, alang-alang sa Panginoon, nabasahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. Naku, basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. Ang mga tuwid, ang sulat ng mga apostol, nakaukol sa lahat ng mga kapatid. Ang sulat ng mga apostol na kinaroroonan ng pakikipagsakasundo. Ang sulat ng mga apostol na siyang tagubilin ng ating Panginoong Kristo upang ikaw at ako mapabilang doon sa mga taong binigyan ng dakilang kapalaran na maging mahawa doon sa tinatawag na katabaan ng puno ng olibo, magkaroon ng pag-asang katulad ng pag-asa ng Israel, magkaroon ng kaligtasan katulad ng Israel. Kailangan palang basahin at ang tinatawag na salitang ito ay nakaukol sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng Kristiyano sa ibabaw ng sanlibutan. Mga kaibigan at mga magulang, saan man kayo naroon na sulok ng sanlibutan, saan man kayo naroon sa ibabaw ng lupa, kayo ay pinararatna ng mga salita ng mga apostol. Sa inyo, ukol ang salita ng mga apostol. Sa inyo nakaukol ang salita ng pakikipagkasundo. Nasa inyo ang pag-asa. Nasa inyo ang kapalaran. Tanggapin natin. Yan ang layunin ng bayan ng Diyos. Isinisigaw namin ang mga sulat ng mga apostol, na ang sulat ng mga apostol, nariyan ang salita ng pakikipagkasundo. Mga kaibigan at mga magulang, diyan po namin kayo inaanyayaan. Sa salita ng pakikipagkasundo, sa pagkakagiba ng pader na nagpapahiwalay sa gitna natin at sa gitna ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iginaba ang pader na yan. Yang karumihan, yang kasalanan, yang matinding pader na nagpapahiwalay sa atin, iginaba sa pamagitan ng dugo ni Kristo nang siya'y magpakasakit at magpakahirap doon sa bundok ng Kalbaryo. Mga kaibigan, tinatawagan po namin kayo. Magpatuloy po kayo sa pagsubaybay sa aming isinisigaw na mga aral. Ang mga aral na ito, mga aral ng mga apostol, mga aral na nakasulat sa banal na kasulatan, mga aral na hango sa inyo, hango sa atin, sa maraming kadiliman ng buhay sa ibabaw ng sanlibutan. Ngayong gabi, yan po ang atin na pag-aralan. Pagpalain ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga puso, ang katotohanan ito na ating matanggap habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng sanlibutan. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.